Eto ngayon, yung tanong ko sa inyo kanina, uulitin ko yung tanong ko. Si Ralph Recto ba ay totoong inabsuelto ng Korte Suprema? Ah, yung tanong ko kanina. Sagutin natin to. Ito, di ba may ganito? Korte Suprema inabsuelto si Ralph Recto sa PhilHealth Fund transfer. Is this true? Yung naniniwalang totoo ito, type 1. Yung naniniwalang hindi, type 2. Tapos magsabong-sabong kayo ngayon. Okay, sabi natin Gemma, hindi. Yung naniniwala po na inabsuelto siya, type 1. Yung naniniwalang hindi siya inabsuelto, type 2. Naniniwala ba kayong totoo yan? Wala, tulog na yung iba. Kami na lang ni Ate Gemma gising. Alright. Okay. Sabi ni Ruel, hindi daw. Eh, binibang, hindi ko alam. Ano ba yan? Okay, andito yung sagot. Basic English yung ginamit dito eh. Uh, the Supreme Court also, the SC rule, also ruled that the president did not commit grave abuse of discretion when he certified as urgent House Bill 8980, now the GAA 2024, which dispensed with the requirement reading on the 3 separate days and the printing and distribution of copies in advance. So, ang presidente po ang inabsuelto ng Korte Suprema. Ang sinabi ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ay hindi daw po umabuso si PBBM sa kanyang ginawang pag-certify as urgent bill itong naging GAA 2024. Okay? Now, sabi, except in cases of grave abuse of discretion, the authority to decide whether a certification or urgency is valid rests solely with the Congress. Sabi niya, maliban daw doon sa usapin ng pang-aabuso sa kapangyarihan, ito naman daw pong certification of urgency, urgent bill, ay depende pa rin naman daw po sa Kongreso yon. Ano ho ba ibig sabihin nun? Sinertify ng presidente, this is an urgent bill. Gusto niya mabilis na maisabatas. Inaabangan niya sa lamesa, kating-kate, hawak yung ballpen. Pipirmahan ko yan paglapit dito. Kaso po, may mandato ang Kongreso. Kailangan nilang pag-aralang maigi yung mga provisions ng panukalang batas. 'Di ba? Kailangan nilang pagdiskusyonan 'yan. Oh. Kailangan nilang hindi porket yan proposed budget na. Ano na yan, gab na yan, kinakailangan, madali na, ganun-ganun na lang. Baka mamaya minasingit pa. Remember, pagdating ng BICAM, nandun pa yung mga katarantaduhan ng mga kongresista at mga senador. Kung ano yung napagkasunduan ng dalawang kapulungan, pagpasok ng BICAM, pwede pang magka-leche-leche yan. Di ba? Kinakailangan pa rin busisiin. Ibig sabihin, kahit certified as urgent bill, dadaan pa rin yan sa proseso. Pwedeng magpa-delay ang proseso. Yan ang sinasabi rito ng Korte Suprema. Now, in this case, Congress approved the President's certification to expedite the passage of the bill. Dito naman daw po sa kasong ito, ang ginawa naman daw ng Kongreso, yung pag-certify ng Pangulo, sinunod nila. Okay? Sinunod nila yon, naprubahan nila. Ibig sabihin, nung inaprubahan nila, minadali na nila yung proseso. Sa tingin nila, tama ginagawa nila. Kaya naman nila ginawa rin yun. Meron palang hidden agenda ang mga animal.
May rider na nilagay. Oh. Now, the Supreme Court denied petitioner's request. Ito na yung tanong ko. Kung si Ralph Recto ba ay inabsuelto talaga ng Korte Suprema dito. The Supreme Court also denied the petitioners. Ano ba yung request ng mga petitioner? Alamin yung liability ni Ralph Recto for technical malversation and or plunder, ruling that such matter are improper for resolution in this case. Okay? Kasi nga naman po, ang ibig sabihin nito, hindi po inabsuelto ng Korte Suprema si Ralph Recto. Bagkus iniwasan lang nilang saklawan ng Office of the Ombudsman kasi si Ombudsman po ang magdidetermine yan. Nagkaroon ka ba ng pang-aabuso? May paglabag ka bang ginawa? Meron ka bang kriminal na pananagutan? Yung ganon. Ngayon, malabo nga yung plunder na yan kasi under the law for plunder, kinakailangan, hindi lang po yung nagsabwatan, kinakailangan meron kang pinakinabangan, meron kang ill-gotten wealth galing dun sa perang pinag-connivance ninyo. Pag wala po yung isa sa mga elementong mahalaga dyan, kaya nga may mga elements, walang plunder. So kung yung naging pagkakamali ni Ralph Recto, dahil sa paniniwala niya na tama yung GAA 2024, sinakyan niya pa para mabilis makuha ang pera, mapondohan yung unprogrammed appropriations. Kung hindi naman niya alam na may maitim na balak pala yung mga kongresista doon. Diba? May pananagutan siya, pero hanggang graft lang yon. Kasi unang-una, hindi niya po dapat hindi po niya dapat na-neglect na bisitahin ang Universal Healthcare Act, yung UKA. At saka yung syntax law. Dapat inalam niya yung source of fund na kukunin niya. Gaya ginawa natin dati. Sabi niya, magaling ka na naman. Sa ganun ginawa ko dati. Kaya nga nalaman ko yung source of fund pala niyan galing sa syntax law. Una, sang-ayon ako Nung nakikinig ako sa ibang vloggers, sang-ayon ako. Sobrang pera naman pala yan Yan dapat gamitin sa ibang bagay. O nga naman, makes sense. Nung kinalkal ko, naku po, hindi pala pwede to. May UKA at saka mayroong syntax law. Yung source specific para dito. Yung UKA sinasabi, mag-invest kayo kung sobra-sobra yung pera nyo, pero unahin ninyo mag-ipon kayo ng pera katumbas ng pang 2 taon ninyong gastusin. Kasi nga hindi pwedeng matenga katulad ng nangyari sa time ni Duterte noon ang PhilHealth, yung mga hospitals, ang dami nilang backlog, ang dami nang hindi binabayaran ng PhilHealth. Billion na yon. Nagrereklamo yung mga hospitals. Kaya yung mga patient na PhilHealth ang magbabayad, hindi nila tinatanggap. Punerarya na tuloy ang tumatanggap. Diba? Okay, so hindi po siya inabsuelto. Except the only issue properly before it is the validity of the issuances and whether they were issued with grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. Ito lang yan. Ang Korte Suprema, umaakto sila if there is a question of law, if there is a controversy, diba, that arise, yun ang kanilang papel. Ngayon, isa pang ginagawa rin nila, titignan nila, meron bang pang-aabuso sa kapangyarihan? Yung tatlong yan ang ginagawa nilang basehan. Now, in this case, sabi nila, titignan lang naman namin kung constitutional ba yung ginawa nila. At saka, meron bang pang-aabuso? 4 pala. Yan lang yung titignan namin dito. And then, the justices who submitted their respective separate opinions also noted that no criminal liability can attach to the finance secretary who
who have acted in good faith in implementing special provision 1D. The Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to 60 billion be returned to PhilHealth. Okay. Ito na yung utos nila, ibalik na sa PhilHealth. Sabi, meron daw mga justices na submit ng kanilang separate opinion, mga kapatid. Ang separate opinion or yung dissenting or concurring opinions are just mere references only. Makikita rin yan pag nagbasa ka, titignan mo sa GAA, ano kaya yung, bakit kaya tumutol itong justice na to? Ganon. So ilalabas niya yung kanyang opinion. 'Di ba? O tignan niyo to. Ito, pero hindi ito wala itong bearing. Wala itong bearing. Na kumbaga parang katumbas ng bahagi na ng desisyon. Hindi ganon. Ang pinakatuldok dito hanggang dito lang 'yan. Solinin niyo yung 60 billion. Kasi sinasabi namin unconstitutional yung ginawa ng Kongreso. Kasi dapat separate legislation yan dahil national law yung kanilang binabale, yung UKA, syntax law. Naglagay kayo ng shortcut na process which is yung rider ninyo na special provision 1D, hindi pwedeng ganon. Sabi niya. Kasi unang-una kailangang i-repeal yung provision ng UKA. Na nag-uutos sa PhilHealth, magtabi kayo ng pera. Good for 2 years ng projected projects ninyo, ng mga expenses ninyo. At kung may sobra kayo, i-invest ninyo. At pag marami na kayong pera, gamitin ninyo yan para palawigin ang inyong serbisyo, yung mga coverage. Yun ang mandato nila. Yun ang kailangang gibain, kaya kailangan ng separate legislation daw. Now, rito sa separate opinion, dito sinasabi ni Leonen, dapat daw, eto daw nga GAA 2024, i-declare na invalid. At yung GAA 2023 reenacted budget daw dapat. Kasi mali daw yung ginawa ni PBBM, pag-aabuso raw sa kapangyarihan yon na sinertify niya as urgent because as urgent bill yun, wala naman daw pong emergency na nangyari para kailanganin yun. Ito yung kanyang opinion. Ngayon, ito namang si Justice Kagiwa, sabi niya, Congress exceeded its authority when it increased the unprogrammed appropriations proposed by the President. So yung unprogrammed, isang issue kasi ng GAA 2024, yung unprogrammed nila. Yung hiningi ng Pangulo, ganito lang yung halaga. Ang ginawa ng mga kongresista, nilakihan yun. Kaya yan na question nila. Sabi raw ni Kagiwa, describing the move as a deliberate attempt to circumvent the constitutional provision against increasing the President's proposed budget and proposed appropriations. Diba? And so on. Ito po kasi yung sa Constitution natin. Ito. Sabi rito, Article 6, Legislative Department, Section 25, number 5. Sabi dyan, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Sabi, wala raw batas na maaaring ipasa na nagpapahintulot na i-transfer yung appropriations, yung pondo. Pero sabi rito, however, isang malaking pero, ang presidente ng Senado, Speaker of the House, Chief Justice ng Korte Suprema, at yung mga pinuno ng Constitutional Commission katulad ng COMELEC, Commission on Human Rights, Commission on yung sa Civil Service Commission, yan, mga ganyan. Sabi, maaari daw by law be authorized to augment any item in the General Appropriations Law for their respective offices from savings, mula po sa kanilang savings. I-transfer natin ito, paggamit natin sa iba. Yan, in other items of their respective appropriations. Presidente lang daw po may ganyang kapangyarihan. Alright?
So yun lang. So hindi ho absuelto si ano. Kasi meron niyang yung presumption, parang presumption of regularity. Now, like yung presumption of constitutionality, sabi nga nung isa sa mga nag-dissent diyan o concurring opinion ba yun? Ang sabi niya, yan daw ay um, parang basic na yung presumption of constitutionality sa lahat ng mga batas. However, later on, dinispute ito at napatunayan na mali, then idideklarang unconstitutional. Hmm. Ganon din yung kay Recto. Sinasabi na yung Department of Finance, si Recto, bilang secretary, he acted in good faith. Sabi. Kasi sinunod niya lang, in-implement niya yung naka-provision doon na rider, yung Special Provision 1D, ng GAA. Pero, kapag merong gumiba dyan, merong nagsampa ng kaso sa ombudsman, na pinatutunayan nila na may neglect of duty si Recto. Hindi siya nagkonsulta sa legal department, 'di ba? Hindi siya humingi ng legal opinion diyan sa action niyang 'yan. Oh, pag napatunayan nila 'yon, lalo na siya matagal na po siyang mambabatas, 'di ba? Kahit hindi siya abogado. Oh, pero may access siya sa mga abogado. Nako, pwede ho siyang mapanagot. Okay, so yung tanong kanina, then what will happen to Recto? Yun po. Okay? Pwede ho siyang mapanagot. And I read na meron ho mga balak na magsampa ng reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ni laban kay Ralph Recto. Alright? Ah, good faith lang yan kay Recto po. That's a presumption. Parang, basta ganito, palagi kinakailangan, hindi ganito, basic yan. Ina-apply yan na, na hindi tamang hinala ang batas. Okay? Kaya nandiyan yung presumption, pagpapalagay ng regular na naman yun. Normal lang naman yan, normal process, wala namang mali dyan. Pero sabi nga, the burden of proof lies on the accuser. Patunayan mo, pag sinabi mong si Recto may ginawang pagkakamali, patunayan mo na sinadya niya yung pagkakamali. Kasi pwedeng nagkamali ka, honest mistake. Pero may pananagutan ka, lalo na kung naka-apekto ito detrimental to the operation and interest of the government. Yung pagkakamali mo. 'Di ba? Kaya kailangan magiging maingat. Okay. So, buyers muna. Haba ng daldalan natin, 3 hours. Okay? Sana na linawan kayo. Okay, thank you so much and God bless everyone.